ang lahat ng bagay ay may katapusan. Gaano mo man ito pigilan. Isang masaya at masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Showbiz Fanatics. Ilalagay ko po sa description yung link na kanyang channel para mabisita nyo po at masuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang po dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. It's official! Tuluyan ang nagpaalam sa telebisyon ng tahanang pinakamasaya. Ang noontime program na ipinalit ng Tape Incorporated sa Eat Bulaga ni Tito Vic at Joey. Ayon sa kumpirmadong report, hindi na raw kaya ng pamilya Halusos ang mahigit kumulang sa 700 million pesos monthly expenses ng programa. Lalo't hindi na raw ganoong kadami ang pumapasok na commercial or TV advertiser sa kanilang show. Di umano'y mataas rin daw ang airtime lease ng Tape Incorporated sa GMA7 dahilan para tuluyan silang magpaalam sa ere. Narito ang kumpirmadong balita na matapos ang ilang dekadang pamamayagpag ng Tape Incorporated, nag-say goodbye na pala ito noong Sabado sa noontime program. Narito ang buong balita. Matapos lamang ang 8 buwan nang iwan sila ng comedic trio na sina Tito Vic at Joey, tuluyan ang namaalam sa ere ang TV program ng Tape Incorporated na tahanang pinakamasaya. Ayon sa mismong insider mula sa pamilya Halusos at sa kanilang kumpanyang Tape Incorporated, umaray na raw sa gastos ang pamilya dahil hindi raw biro ang mahigit sa 700 million monthly expenses ng nasabing programa. Bukod pa raw dito ang mga talent fees ng mga artistang pumalit sa comedic trio. Isa si Paulo Contis sa naging mukha ng Tape Incorporated at kanilang programang tahanang pinakamasaya na ipinalit kina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ayon mismo sa full report na inilabas ng Abante sa kanilang official website, tahanang pinakamasaya, babo na sa GMA. Tinuldo ka na ng Tape Incorporated at GMA Network ang show nila na tahanang pinakamasaya na inihost ni Isko Moreno, Paulo Contis, Betong, Cassie and Mabi Legaspi at iba pang kapuso stars. Ang tahanang pinakamasaya ang pinalit ng Tape Incorporated sa Eat Bulaga nang magdesisyon ng korte na pag-arian ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ang nasabing titulo. Parang tumama po ako sa sinabi ko noon mga nakaraang video ko mga tagapanood na kinokondisyon lang po talaga nila yung isip ng mga tao na kunwari marami silang advertisement, 'di ba? Para masabi po na lumalakas yung kanilang programa. O yan, sa kanila na rin po nanggaling mga tagapanood na mahina po ang pasok ng mga advertisement sa kanila, na mahina po ang pasok ng mga sponsor at di na po nila kaya yung malaking gastusin po nila sa kanilang programa kaya titigilan na po nila. O, di ba po mga tagapanood? Kahit gaano man po nila pagsisihan yung ginawa nila sa TVJ noon na pagpapaalis o sabihin na natin nagkaroon sila ng problema kaya umalis po yung TVJ. O tanggalin na po natin yung sinasabing umalis, pinaalis nila yung TVJ, mga tagapanood. Sabihin na lang po natin nagkaroon sila ng problema o kaya nagkahiwalay-hiwalay po sila. Dito po nila makikita yung kahalagahan na ginawa po ng TVJ sa kanilang programa noon, sa kanilang pamilya, sa pamilyang Halusos. Kung gaano po adaming pera ang naipasok ng TVJ sa kanila. Hindi po nila pinahalagahan yun. Ayan, eto, ano po nangyari sa kanila, di ba? Hindi po talaga nila kaya mga tagapanood eh. Pag alis po ng TVJ, sumama rin po yung mga magagaling nilang writer. So, sino na lang po maiiwan sa kanila? Tapos yung mga pumalit, parang, sige, gayahin na lang muna natin kung ano yung ginagawa na. Wala silang originality po mga tagapanood eh. Kasi, hindi po ganun kalalim o hindi po sila ganun katagal sa industriya na ginagalawan nila. Hindi po nila alam yung kalakaran. Yun po yung tingin ko, mga tagapanood. Ngayon, ganyan. Walang pumapasok na pera, abono pa, lalaki ng mga talent ng mga to, lalo na sila Paulo Contis, o di ba? O ano na lang po yung gagawin nila Paulo Contis ngayon, yung ginagawa nilang paninipsip at pangbirada noon sa TVJ, o sana po sila pupulutin ngayon na isasarado na yung tahanang pinakamasaya dahil mismo mga Halusos na ang sumusuko at di na po nila kaya yung gastusin.
Di ba po? Di sana na lang po sa dati na nagpakabait na lang po sila. Di ba? Trabaho lang yung ginawa nila. Hindi na nila tinira-tira yung mga TVJ. Hindi na nila pinaringgan ng pinaringgan. Eh di sin sana po, mga tagapanood, imamahalin po sila ng taong bayan. At baka tangkilikin pa yung programa nila na ipinalit po nila sa Itbulaga nung makuha na po ng TVJ yung Itbulaga. O yun po yung sinasabi ko dyan mga tagapanood dati, na wag na silang magmatigas, ibalik na po yung Itbulaga noon sa TVJ, mag-move on sila, gumawa sila ng sariling programa, ipakita po sa tao na wala po silang hidwaan o gap ng TVJ, ganun po. Kumbaga, fairly competition lang, gagawa sila ng sarili ng programa, o di ba po mga tagapanood, sana po talaga, mayroon pa silang programa sa GMA7 at hindi po sila maaalis. Sana nakapag-adjust pa po sila, nakapaghanap-hanap pa po sila ng magaling na mga writer nila at mga creative nila na gagawa po ng mga segment nila at mag-iisip po ng magandang titulo ng kanilang programa. O di po mga tagapanood, everybody's happy po sana eh. Ngayon, ang mga happy lang po, yung dalawang noontime show na maiiwan. Yung tahanang pinakamasaya, Tape Inc., mga halusos, malungkot po yan. Nawala na po yung sinasabi nilang tahanang pinakamasaya. Yan na po yung tahanang pinakamalungkot na po yan ngayon. Ayon sa isang Tape Incorporated insider na nakausap ng Abante, masyadong malaki ang bayad sa airtime ng nasabing noontime show. Pwera pa raw ang talent fees ng host at iba pang mga kasama at gastusin sa noontime show, kaya mutual daw ang naging desisyon ng kumpanya at ng Jimmy na tapusin na ang tahanang pinakamasaya. Simula Lunes ay mga replay na lamang ang mapapanood sa noontime slot ng Channel 7. Ayon pa mismo sa reliable source, ang alam ko hanggang March 7 magre-replay. Hindi lang ako sure at baka hanggang March 8 Friday at may ibang show na ang ipalalabas. Ang laki kasi ng gastos ng Tape Incorporated kaya nagdesisyon na sila na tapusin ang tahanang pinakamasaya. Mutual decision yun ha, hindi chinugi ng Jimmy ang noontime show ng Tape at malinaw naman yon, sabi ng isang source. Actually, hindi pa raw tuloy ang nag-goodbye ang host sa tahanang pinakamasaya sa episode nila nung Sabado dahil humirit pa ang mga ito na itutuloy nila ang noontime show. Actually, waiting pa kami kung ano ba talaga ang mangyayari, kung talagang they end na ang tahanang pinakamasaya. Pero malay natin at biglang mag-decide ang Tape Incorporated na mag-live na lang hanggang sa last day nila. Iyon naman ang mahinihirit ng host na tapusin sila hanggang sa last day at huwag pre-place ang ipalalabas. Dagdag pa ng isang nakausap ng Abante Tonight. Hinihintay na lamang daw ang official statement na ilalabas ng spokesperson o legal counsel ng Tape Incorporated na si Atty. Maggie Abraham Garduque tungkol sa bagay na ito. Unquote. Matapos ang balitang ito, lumabas na ang buong katotohanan at kung saan kinumpirma na noong March 2, 2024 Sabado ang huling episode ng Tape Incorporated's program na tahanang pinakamasaya ng GMA7. Ayon sa kanila, pinanindigan raw ng pamilya Halusos na hindi na raw kaya ang mahigit sa daang-daang milyong gastos on monthly expenses ng nasabing TV show. Hindi raw kaya na tila pati ang talent fees ng mga artista ay hindi pala raw kasama sa binabayaran nila sa Kapuso Network, kaya't mas lalong umaray ang pamilya sa kanilang gastos. Ang huling airtime daw na mapapanood mula sa tahanang pinakamasaya ay sa March 8, kung saan replay pa ang mapapanood ng kanilang mga avid viewers. Hinihingan pa ng reaksyon ng Powerful Trio tungkol sa balitang ang kanilang rival program sa GMA at dating mga bosses sa pamilya Halusos na Tape Incorporated ay tuluyan ng namaalam sa ere. Ano ang iyong magiging aksyon sa balitang ito? Just comment below. Opinion ko po dito mga tagapanood, no, mahirap po talagang kalaban yung mga mamamayan, yung audience mo. Kasi pag ang mga audience na po yung iniinis ninyo, wala na po talagang tatangkilik sa inyo. In fact po mga tagapanood, di ba, simula lang po yan na inaway-away talaga nila yung TVJ. Hindi ko real talk po yun talaga mga tagapanood, di ba? Karamihan naman po ng nanonood ng noontime show nasa Itbulaga nasa Showtime na TVJ, mga tagapanood Yung po yung mga naiinis sa kanila sa mga pakana na ginagawa po nila. Diba? Dito po ng tahanang pinakamasaya ng mga host nila, ng mga halusos ng Tape Inc. po, mga tagapanood. Kung hindi lang po nila masyadong iniinis talaga yung mga tao katulad ng hiling ng mga tao noon ibalik nyo na kagad yung Itbulaga, gumawa na lang kayo ng sariling programa. Diba? Di sana po talaga mga tagapanood, hindi po hahantong sa ganyan
O di ba? Noon pa lang po talaga ang pinahalagahan na lang nila yung mga audience nila, pinahalagahan nila yung mga manonood. Diba? Hindi po nila iinisin. Kasi kaya nga kayo nagkakaroon ng programa, kaya nga kayo lumikha ng isang programa para ibenta po sa tao. Kapag tinangkilik po yan ng tao, maraming nanonood dyan, siyempre papasok po yan yung advertisement, papasok po mga sponsor dyan, at dyan po sila kikita. Ano pong papasok sa kanilang mga advertisement, mga sponsor, kung wala naman pong mga audience, wala naman pong manonood na tatangkilik sa programa nila. Di ba uuwi po sa bankruptcy mga tagapanood? Kaysa nga naman gumastos sila ng malaki, bayad sila ng bayad, paluwal sila ng paluwal, wala naman po yung hindi naman po kumikita yung programa nila. Di ba? Tapusin na lang po. Tingnan nyo po mabuti yung It's Showtime, yung It Bulaga po mga tagapanood. Pinapahalagahan at minamahal po nila yung mga audience nila. Kaya po tumagal sila ng ganyan at kumikita po yung kanilang programa. So sana yung Tape Inc. kung gagawa man ng mga bagong programa ulit, yun po yung gawin nila. Yung programang mamahalin o kaya magpapahalaga sa mamamayan, sa taong bayan, sa audience nila. Para tuloy-tuloy po yung magiging programa nila, tumagal din po ng mahabang panahon. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.